Hi guys, Lizardo Mercado. May mga nagtatanong sa akin, may mga nag-PPM kung magkano daw ba ang bigayan sa first timer na safety officer sa Middle East. Magkano ang sahod ng first time safety officer sa Middle East? Pagdating sa sahod, actually iba-iba yan. Iba-iba yan. Depende sa position, sa company, at sa industry na papasukin mo. But if you're first timer, also magkakaiba din. Merong iba na napunta sa industry na mas high risk, let's say sa construction compare sa FM industry or sa food industry. So magkakaiba talaga ang sahod. So instead na mag-average tayo, maghanap tayo ng mga tao or offer or maybe posting kung magkano ang sahod, why not sharing my own experience nung first time ako nag-abroad. So kung interesado ka, magstay ka lang dito. Kung hindi, you are free to leave. So ito, hawak ko yung aking employment offer nung ako yung first time na nag-abroad. I was around 24 years old, bata-bata. So God bless na nakaabot tayo ng ganitong edad. Diba? Hindi naman natin alam ang buhay. Kung mabot tayo ng 50, 60, 70, napaka-bless. That's a big blessing. If you are healthy right now, that's your big asset. Napaka-bless mo kung healthy ka. Anyway, ito yung aking employment offer. At nakita ko kasi kanina, so hinalungkat ko yung email ko. Kasi may nagtanong nga, so naisip ko na i-share ko na lang yung first experience ko na nag-abroad ako. So 24 years old, nag-apply tayo papunta ng Saudi Arabia. Nabigyan tayo ng chance. Specifically dito tayo sa Jeddah. So sa mga taga Jeddah dyan, maganda yung Jeddah. Actually open na, parang open siya nung panahon ko. Ewan ko lang ngayon kasi wala na tayo sa Jeddah. Dami kong mga kapatiran dyan. Napaka blessed kasi napunta tayo sa mga kapatiran natin na nasa Saudi tayo. So nung apply ako, nandun pa yung agency. Meron pa akong pangalan ng agency. Kung interesado kang malaman, mag-comment ka lang or send mo lang ako ng message. Kasi at least legit yung agency. Kasi baka mamaya may mga agency na manghihingi ng placement, hindi ka naman matutuloy, di ba? May placement fee talaga yung mga agency iba. So yung ibang agency naman kakaltasin sa'yo monthly. Kausap din nila yung HR or yung client nila na kakaltasin nila yung placement fee monthly. So pwede yon. So mas maganda yung ganon. Ang sahod ko nung ako yung nag-Saudi, hindi ko alam kung malaki o maliit para sa'yo. Pero para sa akin, malaki to. Dahil first time nga, 24 years old. And ayaw ko actually na kuhanin yung housing allowance kasi wala akong idea eh. So accidentally meron tayong namit na Pilipino sa isang supermarket. Tinanong natin kung meron ba silang available na room. Sabi niya meron daw silang kakilala, so ini-refer nila. So nagka-idea tayo na kuhanin na lang yung ating housing allowance kasi binibigay nila. At ang kagandahan nung time na yon, binibigay nila no ng 6 months. So imagine kung ang housing allowance mo, let's say sa madaling kwenta is 10,000. So bibigay nila yung 60,000 sa'yo ng buo pag nag-request ka. So magbabayad ka lang ng monthly dun sa inuupahan mo kung gusto mong makiupa din. Or kung gusto mo nang kumuha ng sariling room, pwede rin. Bakit ka naman kukuha, di ba? Mas maganda yung at least may kasama ka sa flat. Ba't ka kukuha ng sarili mong room? So anyway, choice mo naman yon. So ako, since first time, culture shock ka pa nung time na yon. So mas maganda yung may mga kapwa Pilipino. Hindi naman laging sinasabi nila na kapwa Pilipino mo ang magbabagsak sa'yo. Hindi naman laging gano'n, nagkakataon lang siguro. May mga ibang lahi din naman na magbabagsak sa'yo. So tao rin naman yung mga yan. Lahat naman tayo tao. Huwag natin masyadong ibabay pag sinabing Pilipino, yan ang sisira sa'yo. Hindi naman. Depende rin siguro. Pag talaga naiingit yung mga katrabaho mo. So, so salary natin nung time na yon, para sa akin medyo maganda. Though meron naman tayong maganda ng trabaho sa Pilipinas. Kasi talagang gusto ko mag-abroad nung time na yon eh. Kaya sabi ko mag-apply pa rin talaga ako. So yung sahod natin is 4,500 per month. So kung ita-times natin ng 12, let's say
So it will be, let's say 15. Okay, let's say 15. So around 60,000. Plus meron tayong housing allowance na 1,000 real. So ayan. So bahala na kayong mag-compute. Kung ito times natin ng 15 sa ngayon, it's around 90,000 pesos. Malaki ba siya? Para sa akin, yes. Malaki siya, nakatulong siya. Especially nung time na yon, binata tayo, yung magulang natin, yung ating nanay is maganda yung mga advice. So, monthly talaga pinapadala natin yung pera. Nagtitira lang tayo ng pang alam mo na yon, pang mall, pambili ng sapatos. Okay? Meron din tayong 450 na transpo allowance. So, yan yung mga titingnan mo. I suggest na tingnan nyo yung kung may housing ba and transpo allowance. Kasi kung may housing allowance, ibig sabihin, magkakaroon ka pa ng chance na makakuha ng murang room, then makakapagtabi ka pa ng pera. Kasi yung binabayad ko doon sa room ko is around 350 or 400. So, imagine mo, meron pa akong 700 real. So, around 10,000 pesos yon, diba? Pampasalubong na yon. So, ayun yung sahod ko, around 90,000 pesos. Sa ngayon, hindi ko alam, may nakikita tayo na mas mababa dyan, around 3,000 reals, merong 2,500. So, again, it depends. It doesn't matter if you are an engineer, as long as you have the requirement and experience. Kasi kung 5 years experience ka sa Pinas, mag-abroad ka, of course, you call it as first-timer. First-timer mo mag-abroad. So, iba yung bigay sa mga ex-abroad. At again, it depends on the company, industry, at position na in-applyan mo. Ako, nagkaroon tayo ng position na safety engineer. Safety engineer, it depends actually. Huwag niyong masyadong ibaba yung sarili niyo kahit na hindi kayo nakagraduate ng engineering, hindi kayo pwede maging safety engineer. Hindi, title lang yun. So, tingnan nyo lang yung job description. So, ayan yung salary natin, around 6,500 reals nung tayo ay nag-abroad. So, kung interesado kayo malaman yung agency, since I'm telling you, it's legit. Ito yung agency na nagpaalis sa akin sa abroad. So, without them, of course, I will not be here still in the Middle East. And, yun, kung talagang gusto nyo mag-abroad, especially yung mga binata, gusto nyo ma-explore ang Middle East. So, sa ngayon, may problema, but in the next few months, hopefully, mag-open na ulit. Not only Middle East. You have Europe, you have America, you have UK. Try, just first, get the requirements. Ano ba yung required certificate? Hindi basta-basta kumuha ng training dahil magaling yung trainer or nakita nyo na, alam nyo na, maganda yung training portfolio na pinapakita. So, nainganyo kayo. Hindi, alamin nyo yung requirement talaga. Kasi nung time na yun, meron tayong IOSH, meron tayong OSHA. So, yun yung requirement, IOSH. May nakilala tayo na pauwi galing sa Saudi, si Mr. Vic John Potot. So, hindi ko makakalimutan yan. So, yung nag-training sa amin, meron tayo ng IOSH. So, nung nag-apply ako, hinanapan ako ng IOSH, OSHA. So, pasok tayo, plus engineering graduate. Even though we only have 2 years of experience, I think, that time. So, natanggap tayo. So, ayun sa natin. So, ayun lang. Sana meron kayong nakuhang aral. At kung wala man, bahala na kayo. Maraming salamat. Bye-bye.